Public consultation hinggil sa aumento sa pasahe isinagawa sa mga barangay sa Baguio City. Narito ang report. Matapos ideklara ang localized state of emergency sa Baguio City, binigyan ng prioridad ngayon ng lokal na pamahalaan ang mga sektor na lubos na naapektuhan ng krisis sa langis. Isa na rito ang transport sector. Dahil sa magkakasunod na mega oil price hike, marami sa mga pampasaherong jeep at taxi ang tumigil muna sa pamamasada. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 170 pesos na ang kada litro ng diesel at humigit kumulang 105 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Ang ginagawa ngayon ng ating syudad, nagbigay na tayo ng 5,000 na subsidy sa mga jeepney drivers. Ngayon, susunod na yung mga taxi drivers. Kahapon, nagsagawa ng public consultation ng ilang transport cooperative sa ilang barangay gaya ng Barangay Irisan. Dito pinag-usapan ang voluntary fare increase na 7 pesos. Ibig sabihin, tataas na sa 20 pesos ang dating minimum fare na 13 pesos. Gagawa ng barangay resolution, idadakit yung nangyaring public consultation, din I will be submitting ito LTFRB, then we will implement. A-approve man o hindi ang LTFRB Baguio Regional Office, mag-i-implement kami. Gayunman, hindi naman daw ito sapilitan, lalo't hindi aprobado ng LTFRB ang fare increase sa mga pampasaherong sasakyan. Ayon sa Department of Transportation CAR, alinsunod ang fare increase suspension sa kautusan ng Pangulo. Subalit sinusuportahan naman ng ahensya ang voluntaryong pagdaragdag ng pasahe ng commuting public. Samantala, ipinag-utos ni Mayor Benjamin Magalong ang pansamantalang pagsuspinde ng number coding sa Baguio City mula Abril 8 hanggang Abril 24 dahil sa pagbawas o paghinto ng operasyon ng ilang pampublikong sasakyan bunsod ng mataas na presyo ng langis. Layunin ng suspensyon na mapagaan ang galaw ng mga residente habang sinusuri ang epekto nito sa trapiko at transportasyon. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.